Itong nakaraan nga lang, no, isang influencer, a social media personality, ang namatay. Isa siyang anak din ng sikat na celebrity dito sa Pilipinas na si Kuya Kim. Si Emma Natienza, um, na if I remember correctly, a model as well. And sobrang bata pa, no? 19? So napakabata pa niya. And nangyari nga lang to recently lang. So, syempre, sa pangyayaring to, of course, maraming mga nagbigay ng kanilang condolence, mapa netizens man yan, or mga co-workers or artista na kakilala ni Eman, or kakilala ni Kuya Kim. And alam naman natin, si Kuya Kim is part of a noontime show na ang pangalan is TikTok Clock, na pinapalabas tuwing tanghali. I think kasabayan siya ng oras ng showtime, if not mistaken. And dahil nga sa pangyayaring to, no, of course, maintindihan natin si Kuya Kim, hindi siya attend or hindi siya magiging present sa mga darating na iba pang mga araw or sa darating na mga araw sa TikTok Lock dahil nga sa nangyari sa anak niya. And dahil nga part siya ng noontime show na yon, normal lang na magbigay ng condolence yung mga co-host niya sa TikTok Clock. Kaso, epic fail. So they actually, this is, I think, the worst condolence na napanood ko since, I don't know, Francis M. If you guys remember Glock 9 and Andrew E., yun parang tribute nila kay Francis M. Before, again, if you guys want to check that, you can go ahead and check that. Alam ko yung gusto mangyari ni Andrew E. doon na parang gusto niya maging masaya and, normal. But I don't know. Basta, you know what I'm trying to say. You can search it on YouTube if you want to. Ito nga. So, ang nangyari dito nabigay siya ng condolence sila. Of course, everything is tahimik, no? Lahat is malungkot sa nangyari kasi napakabiglaan niya and yung dahilan kung bakit ito nangyari is nakakalungkot. Ayun yung nga, para maintindihan nyo kung ano yung tinutukoy ko dito. Well, papakita ko sa inyo sa mga clip, no? Which is, I think galing siya sa TikTok tungkol sa sinasabi kong to. Like, the worst condolence ever. Kuya Kim, mahal na mahal ka namin at kasama mo kami sa panahon ng pagdadalamhati. Dasal po at pagmamahal ang alay namin sa inyong pamilya. Ang bilin po ni Kuya Kim ay ituloy ang pagbibigay ng saya dito sa TikTok Lock. Kaya ngayon pong umaga, isang malapit na kaibigan ang sasalo sa kanya. Yes, mga tiktropa, mag-ingay para sa ating paboritong Mars, Camille Prats! Hey! 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 Yes, very sad. Anyway, so that's exactly what happened. No, yung meme na yon in mismo yung nag-explain dun sa nangyaring yon. Naintindihan ko, 'di ba sinabi nga nila na sabi daw ni Kuya Kim gusto niya ipagpatuloy yung pagbibigay ng kasiyahan kahit sa ganitong pangyayari, no? But sana nag-commercial naman muna sila, no? Para merong proper like transition kasi nandun tayo galing sa sa pagiging tahimik, no? You're giving your condolence. Again, hindi biro yung nangyaring or yung rason kung bakit may namatay, 'di ba? So, a moment of silence. And then suddenly we have this tuk, 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 tuk. Like, come on, man. Come on. Like, kasi yung pinagkukumpara ko siya nung kay Francis M. But to think about it, if you think about it, medyo no? Medyo, tawag dito, pwede pang ipagdebatehan yung sa tribute kay Francis M. yung nangyari kay Glock 9 and kay Andrew E. Because Andrew E., ginawa niya yung normal na ginagawa niya. Like, namimigay siya ng kung ano-ano, like merch, di ba?
sumigaw, sino ba ang pinakamaingay, yung mga gano'n, di ba? Pag mahilig siya mag-interact sa mga audience, which is part of an act, every performance or every rap performance, which is, if you think about it, may kinalaman siya kay Francis M. Because again, Francis M. is the master rapper, right? Pero dito kasi, well, sana kung yung pinaital show is medyo may kinalaman or sa ginagawa ni Kuya Kim or ginagawa ni Eman as an influencer. Because Eman is also a model and a mental health advocate, no? Nakakalungkot kasi Eman is a mental health advocate. But yeah, I think that is the worst condolence or tribute na napanood ko sa buong buhay ko. Like that, alam ko hindi yun yung gusto nilang mangyari. But the transition from sobrang lungkot, a moment of silence to and Camille Prats actually agrees to do this. Like, come on, man. I mean, I'm saying this not to the host. Kasi alam ko yung mga host, sumusunod lang sila. Ang problema dito is pumayag sila. No, but they are they're just doing their job, no? Most probably yung director to ng show, sino ba mga staff na bubuo ng program nila for the day, you know? So ginagawa lang nila. Ang problema dito is pumayag sila na gawin to, which is yun yung nakakalungkot doon. But I guess hindi naman siya talaga totally idea ng mga host kung nagawin to ng ganun, no? Ng ganung transition. Anyway, I just want to talk about that because sobrang nakakatawa, no? Ito sa mga nakakatawang, nakakalungkot, nakakabobo, no? Pero at the same time, nakakatawang video na napanood ko today. So, I just want to share that, no? Share my thoughts about that video. Yeah.